Ito ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na sementeryo sa buong Metro Manila. Marami kasing nagsasabi na sobrang nakakatakot daw sa sementeryo na ito dahil marami daw nagpapakita ditong mga ligaw na kaluluwa na hanggang ngayon na hindi pa din daw napapanatag. Kaya ngayon ay samahan nyo kaming eksplorin ang sementeryo na ito para malaman kung may kakaibang elemento ba dito. Agad na kami nagbiyahe papunta sa naturang sementeryo. Malayo-layo din ito sa amin kaya inagahan namin ng konti. Makalipas ang isang oras na biyahe ay nakarating na kami sa sementeryo. Open area lang itong sementeryo kaya mas nakakatakot. So yun mga kaibigan, nandito na tayo sa Palasan Cemetery, tol. At ang oras natin ngayon, alas 6. Ayun, nakakaba dito. Ayun. Marami nagsasabi na meron daw nagpaparamdam sa lugar na to. May mga nakikitang white lady. Kaya ngayon, i-explore natin tol at titingnan natin kung totoo nga ba, di ba? Meron akong isang tropa dito na ghost hunt dito. Oo. Hindi niya tinapos yung pag-ghost hunt niya kasi may nakita May daw nakita talaga siya siyang white mismo. lady. Oo. Kaya dito kami gustong mag-overnight. Oo. Pero hindi ako maghanap ng multo. Natatakot ako. Makalipas ng ilang saglit ay napagpasyahan na namin itong pasukin para ma-explore ang sementeryo na ito. Sa bungad pa lang ay sobrang nakakatakot na dahil sobrang tahimik ng lugar. Sa sobrang tahimik tol, makakaramdam ka ng kakaiba. Nakakabigay yung katahimikan. Oo. Sa moment na ito ay kahit hindi pa madilim may sobrang nakakakilabot na talaga. Habang naglilibot kami dito ay may narinig kaming kakaiba na sobrang nakakatindig balahibo. Lalo dito. Ayun, tingnan mo. Oh, gago pang underground tol. Ano yung lumubog? Lumubog siya? Narinig mo din ba? Parang may umiiyak na sanggol, di ba? Pero dahil ini-explore namin ang sementeryo ay hindi namin ito inisip kasi baka pangunahan kami ng takot. Parang umiyak Habang naglilibot kami dito ay may nakita kaming underground kaya sinilip namin kung anong meron dun. Suki mga tol. Gago, nakatakot man. May CR, no? Oo. Siya tol, ilawan mo lang tol. Libol to, isa sa pinamamahayan ng mga masamang elemento. Totoo yun. Oo. Diba? Totoo yun. Kung biblical lang pag-uusapan natin, diba? Pagtapos namin dun ay naglibot ulit kami at habang naglalakad kami dito ay narinig na naman namin yung parang umiiyak na sanggol. Di pa kita nalalagyan. Ayun. Dito ay rinig na rinig yung iyak ng sanggol kaya chinek namin yung lugar baka may bahay o di kaya may nag-iwan ng sanggol sa sementeryo na ito. Pero wala kaming nakitang bahay dito kaya sobrang natakot kami ng mga oras na ito dahil hindi namin alam kung tunay na sanggol nga ba o isang masamang elemento. Pero hinanap namin kung saan banda yung umiiyak pero wala kaming sanggol na nakita. Kaya dito na kami nakakutob na baka masamang elemento na ang naririnig namin. Kaya nagmadali kaming lumabas ng sementeryo para sa safety namin. Paglabas namin ay may nakita kaming tindahan. Kaya tinanong namin ito tungkol sa batang umiiyak na narinig namin. Ang sabi ng tindero, marami na daw taong naka-experience ng kakaiba sa sementeryo na ito. Kaya yung naririnig daw namin ay hindi daw pangkaraniwan yun. Baka demonyo na daw ang naririnig namin. Natakot kami sa kwento ng tindero. Pero na-curious din kami kung ano nga ba talaga yung naririnig namin. Kaya kahit sobrang takot na kami, ay bumalik kami sa sementeryo para explorein ulit. Ito, under renovation dito. Sa mga oras na ito ay sobrang kinakabahan kami. Pero at the same time ay sobrang excited din namin na mahanap yung kakaibang iyak na naririnig namin. Punta ko dito, hindi pa ganito eh. Oh. Oo nga, ayun, no? Nabarahan na yung mga daanan dahil sa sobrang tataas ng mga damo tol. Ayun, no? Ayun doon. Delikado lang po. Sana walang mga ahas dito tol. Ayun yung pwesto. Doon tayo sa gilid ulit. Pwede na naman. Sakto sa tent. Oo. Ang ano, saan kaya natin iiwan yung motor? Dito, pwede natin... May papasok pa ba natin yung motor dyan tol? Siguro nagtataka ka kung bakit kami pumasok ulit dito sa sementeryo at kung bakit namin gustong ipasok yung motor namin. Sa kadahilanan na pumunta kami dito sa sementeryo para hindi lang explorein ang lugar na ito, kundi dahil gusto namin mag-overnight camping sa loob ng sementeryo. Ayun, padilim na rin at i-explore na muna namin to tapos hahanap na kami ng mga pag-i-stay namin na
mapagsiset up pa natin ng camping. No? Oo, Kaya magka-camping kami ng overnight camping to tol. Ano to, unique sa content ni Kuya Jing. Di ba? Hindi kasi naisip ko, ang dami nagka-camping sa mga magagandang lugar. Oo, lugar. Bakit hindi kaya ako mag-camping sa mga sementeryo? Oo, di ba? Kakaibang idea, di ba? Kaya kaabang-abang to. Tingnan natin ang mangyayari. Mabalik tayo sa video. Kaya kahit minalalaan na kami ng tindero na may mga kakaibang elemento daw ang nandito, ay hindi namin ito inisip dahil mag-overnight camping pa kami dito. Nagkaulan-ulan lang. Puta, tumaas yung mga dabo. Ayun nga, madilim na. Ito na ang tol. Ang katotohanan. Nag-ikot-ikot kami dahil naghahanap kami ng pwesto na pwede namin mapagsetapan ng overnight camping. O dito, pwede na rin tayo dito. Oo, pwede na rin. Para yung motor, pwede natin maisagad dito. Hindi pa tayo mapapasama sa Oo. Ngayon mga kaibigan, meron na kami nakuhang spot tol. Nahanap na spot. Siguro dito, better na dito kasi may bubong. Tapos malawak naman yung space tol. Ngayon mga kaibigan, nakahanap na kami ng spot. Ang gagawin namin ngayon, kukunin namin yung mga motor namin. Tapos ilalagay na namin doon tol para hindi rin pansinin doon sa bungad, di ba? Oo, dahil nakahanap na kami ng maayos na pwesto para mag-overnight camping, ay lumabas ulit kami para kunin yung motor para dito na mismo namin may parking sa pwesto namin. Pero nung lumabas kami ay nakita kami ng caretaker ng sementeryo at kinausap kami. Magpapaalam lang po sana kami po na mag-shoot lang po kami sa cemetery po. Pa? Ay, simbahan po ng puno. Saan po? Shoot lang po sana kami sa cemetery. Kaya nga po. Siyempre, hindi naman po ako ang... Ako lang po ang namamala. Siyempre, meron pa po tayo. Sabi po kasi yung titindahan mo. Sabi sa amin nung caretaker ay dapat kumuha kami ng permit sa barangay para maging aware sila na nandun kami sa loob ng sementeryo. Hindi nyo ba kami sa pwede umisa? Kasi mga nagbablog kasi kami sir. Pasensya na ho kayo. Eh, siyempre, susunod ho tayo sa nakataas sa atin. Meron pa pong barangay. Gano'n. Pero naggaling po kami sa barangay sir, sabi naman, pwede naman. Kaso, para lang din mas secured, nagpaalam po kami sa inyo. Balik kasi Oo. hindi po yung sa cemetery. Eh, siyempre, pagdating naman po sa akin, siyempre, meron pong mas mataas sa akin. Papaalam. Oo. Dito ay pinaliwanag namin ng maayos sa caretaker yung pakay namin kung bakit kami nandito. Ang kaso, hindi talaga pumapayag. Yun sir, payagan mo na kami sir. Wala naman po kaming gagawin masama eh. Kumaga, Hindi ko na ako sinasabi yung may gagawin. Ano lang po talaga? Anong gagawin nyo dyan? Eh, puro patay ko oo yan. nga di ba? po, wala naman po kaming Pasensya na kayo. Naiintindihan ko po yung side niyo. Kaso, siyempre, sana, kahit po yung side ko, siyempre, maintindihan nyo rin po sana. Mahirap po mawala ng hanap buhay. Opo. Sa mga oras na ito ay gustong-gusto sana naming ituloy yung overnight camping sa sementeryo na ito dahil nakahanap na kami ng maayos na pwestuhan. Pero bilang respeto namin sa desisyon ng caretaker ay napagpasyahan na lang namin na umalis na lang dahil kung pipilitin pa din namin ituloy yung content namin ay baka mapahamak lang kami. Ang naging experience namin sa sementeryo na ito ay sobrang nakakakilabot dahil sa iyak ng sanggol na narinig namin. Dinig na dinig sa tenga namin yung iyak pero hindi namin nalaman kung iyak nga ba ito ng tunay na sanggol o isang masamang kaluluwa na gustong pumukaw ng atensyon namin. Ang nangyari na ito ay mistulang misteryo na hindi maipaliwanag. Uy, gago pang underground tol. Ano yung lumubog? Lumubog siya?